ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tinodo na nga ngayon ni Regina ang kanyang pagmamanipula sa utak nitong si Evelyn. Pinuntahan ni Regina si Evelyn sa kwarto nito para pagsalitaan ng mga masasakit na salita na siya naman ngayong tumalab dito kay Evelyn. Sinabi nitong si Regina na hindi umano siya makakapayag na manatili pa itong si Evelyn. Mabuti umano kung umalis na lamang ito, ngunit hindi nga sapat ang gagawin ni Evelyn kung kaya't mas mainam kung maglalaho na lamang ito na parang bula. Makailang ulit ngang humingi ng patawad si Evelyn kay Regina, ngunit hindi nga pinakinggan ni Regina ang mga sinabi at paghingi ng tawad ni Evelyn. Sa makatuwid ay ginusto ngayon ni Regina na magpakalayo-layo na lamang itong si Evelyn at huwag na umanong magbigay pa ng dahilan para mapahiya pa ang anak nitong si Marge. Kaya naman kinabukasan ay dito nakapagdesisyon itong si Evelyn na magpaalam sa kanyang anak na si Jobert. Nag-iwan ng liham si Evelyn para sa kanyang anak na si Marge. Sinabi ni Evelyn sa naturang liham na ito ang kanyang desisyon. Hindi na umano matutuloy si Evelyn sa apartment na kinuha nitong si Marge para sa kanila ni Jobert. Nagdesisyon si Evelyn na mas mainam kung lalayo na lamang siya at hihintayin ang pagkakataon na humupa na ang issue sa pagitan nga ni Evelyn at nitong si Greg. At habang binabasa nga nitong si Marge ang naturang sulat, ay dito naman kinausap ni Greg itong si Manang Yoli. Sinabi ni Greg na ilang taon na umano si Manang Yoli sa kanila. Ayaw na ayaw umano ni Greg na pinakikialaman siya lalo na sa mga personal na issue. Itong si Manang Yoli ay tila nabastos kaya't na sinabi nitong si Manang Yoli na alam niyang matagal na siya. At kung ano man ang mga katotohanan ay marami din siyang alam tungkol nga sa family Torrecampo. Ngunit tila na-insulto si Greg na para bang pinaglalaruan lamang siya ni Manang Yoli. Sa inis nitong si Greg ay agad niyang sinakal itong si Manang Yoli. Nagmamakaawa itong si Manang Yoli na tigilan na dahil hindi na nga siya makahinga. Mabuti na lamang at dito nabalik sa ulirat itong si Greg at binitawan niya ang kanilang matagal na katulong. Nagdesisyon si Greg na umalis na itong si Yoli dahil baka ano pa ang magawa niya rito. Sa kabilang banda, dito na nga pumasok si Marge sa kwarto nila na napansin niya namang umiiyak ang kanyang kapatid na si Jobert. Tinanong niya si Jobert kung bakit umiiyak ito. Tinuro ni Jobert ang liham ng kanyang ina na binasa naman agad nitong si Marge. Masakit ang nalalaman ng sulat at nagdesisyon itong si Marge na balikan nga ang kanyang ina. Halos madapa si Marge sa kakatakbo para lamang madatna ng ina bago pa man tuluyang makaalis ang kotse na kinuha nito. Sa kasamaang palad ay hindi nga inabutan ni Marge ang sasakyan na lulan itong si Evelyn. Umiiyak ngayon si Marge, kaya naman dumating ang kanyang kaibigan. Inamin ni Marge ang nangyari. Kaya naman sinabi ngayon nitong si Marge na sa lahat ng pagkakataon ay sumasandal siya sa kanyang inang si Evelyn. Lalong-lalo na nga pagdating kay Jasmine. Masyado umanong gumagaan ang kanyang mga gawain at problema dahil sa kanyang ina. Ngayon na wala na ay mas mahihirapan umano siya lalo't hindi sila nagkakaintindihan ngayon nitong si Paulo. Samantalang, sa tagal ng panahon ay namanhid na nga itong si Regina. Hindi na siya nasisindak sa mga pananakot ni Greg sa kanya. Maging ang mga ultimatum na utos ni Greg ay hindi na nga dinadatnan itong si Regina. Kaya ngayon ay tila naghahamon pa si Regina na welcome to my world na kung saan magiging sunod-sunuran si Greg sa anumang kagustuhan ngayon ni Regina. Nais ni Regina na putuli na ang koneksyon ni Greg kay Evelyn at oras umano na malaman nitong si Regina na nakikipag-contact pa itong si Greg kay Evelyn ay sisiguraduhin niya umanong lalamunin ng lupa sa kahihiyan itong si Greg.
Tahimik si Greg habang iniwan na siya nitong si Regina. Ngunit ang katahimikang ito ang siya ngayong magbubunga ng malaking kahihiyan dahil sa gabing iyon ay lalabas nga si Jobert, lalo't masama nga ngayon ang kanyang damdamin. Napansin ni Jobert itong kanyang Kuya Paulo. Hindi naman inaasahan ni Jobert na may ibang kausap ang kanyang Kuya Paulo, at nang nagkaroon na nga ng nangyari sa dalawa ay kinuhaan nga ni Jobert ng video ang dalawa at gusto niya nga itong ipakita sa kanyang Ate Marge para malaman ng kanyang Ate Marge ang ginawang panglulokot pagtataksil nitong si Paulo. Subalit, bago pa man tuluyang makalusot itong si Jobert ay natabig niya ang naturang vase, kaya naman gumawa ito ng ingay para mapansin ito ni Thea at Paulo. Dali-dali ngang nagsuot ng kanilang mga kasuotan itong si Thea at Paulo, habang hinahabol ngayon ni Paulo kung sino ang nangahas na nakahuli sa kanila. Dito napansin ni Paulo ang papasok na si Jobert. Hinahanap nga ngayon nitong si Paulo ang cellphone, subalit hindi niya ito nakita. Nalaman na lamang ni Paulo na ibibigay na pala ni Edward ang cellphone ni Jobert dito kay Marge.